Nakabalik na sa Maynila ang mga turistang na-stranded sa Batanes dahil sa mga nagdaang bagyo. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise? Yes, Dayan, nagsagawa ng rescue operation kahapon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Batanes. 88 ng ating mga kababayan ang na-stranded at isinakay sila sa C-130 kahapon mula Batanes patungo dito sa Maynila. Nakapaghatid na rin sila ng mga packed food items sa Batanes at sa Calayan Islands. Samantala, patuloy na naka-red alert status ang NDRRMC dahil sa pananalasa ng bagyong Opong. Kasalukuyang nasa Masbate na ang bagyong Opong at nasusunod nito ang predicted track na papuntang Mindoro ito mamayang hapon. Dayan patuloy ang paghahanda ng NDRRMC para sa mga posibleng epekto ng bagyong Opong. Kasama ko ngayon umaga si OCD spokesperson Junie Castillo para makuha ang mga panibagong update. Sir, good morning po. Ano po yung pinakabago nating update lalo na po dito sa mga daanan na po ng bagyong Opong? Sa ngayon, kinakausap natin yung ating mga OCD regional offices natin, ganun din doon sa mga PDRMO. And as we speak, kinukuha natin yung mga datos at saka mga impormasyon na yon, lalo na sa Region 8, dito sa Eastern Visayas. Samantala naman sa Masbate, kung saan nandoon ngayon tumatahak yung bagyong Opong. Kausap ko pa lang yung PDRMO Masbate, si Roy Villanueva. At ayon sa kanya, mula nga kaninang madaling araw, ramdam nila ang hagupit ng bagyo. Inaasahan na rin nila dahil kung nasaan yung opisina mismo ng PDRRMO, nakikita nila na may mga nililipad na bubong, malakas yung hangin, kaya inaasahan din nila na yung mga ating mga kababayan o lalo na yung mga nasa baybaying dagat, yung mga kabahayan nito, lalo yung mga light materials, inaasahan din po na nasira rin yon. Although nakapagsagawa na ng pre-eventive evacuation hanggang kahapon at saka nung isang araw yung mga kababayan natin doon sa Masbate. Sir, mayroon na po bang naitatalang mga injuries o yung mga nailikas po, lalo na po dun sa mga lugar na matatamaan pa lang po ng bagyo? Oo, kung pagdating dun sa casualties dito sa Opong, hindi pa natin nakukuha yung datos na yon, especially na hinahagupit pa sila. So as we speak, ongoing yung monitoring at saka pagkuha ng mga datos na yon. So wala pang nakakarating sa atin. Yung mga preemptive evacuation naman, as of kagabi, umaabot na sa 22,000 or kahapon ito, meron tayong naitatala na mahigit 20,000 na mga kababayan natin ang nag-preemptive or rather nasa loob ng evacuation center. Although mula sa DILG, meron din tayong datos na umaabot na sa 16,000 families ang nasa evacuation ngayon. That's around or rather more than 50,000 nating mga kababayan ang nasa evacuation sa ngayon. Sir, ano naman po ang ating mensahe po para sa ating mga kababayan para po sa kanilang paghahanda dahil sa lawak po ng bagyong ito? Sa ating mga kababayan, lalo dun sa mga tatahakan pa nung bagyong Opong, malakas po at saka malawak po ang bagyong ito, dapat po hindi talaga magkampante. Yung mga nadaanan naman po nung bagyo, wag munang babalik sa mga lugar ninyo. Antayin po ang sasabihin ng mga lokal na otoridad. At doon naman po sa mga kababayan natin, maganda na po doon sa mga tatahakan nitong bagyo. Malakas po ayon dito sa kausap natin sa Bicol Region, specifically sa Masbate, malakas po ang bagyo. Ramdam nila yung hagupit at saka yung damage nga po sa mga ari-arian, kaya manatili po tayo sa ligtas na lugar. Sir, pauling tanong na lang po, ano po ang mga paghahanda ng NDRRMC na yung ikalimang bagyo na po ito para sa Setyembre? Tama, Denise, base na rin sa direktiba ng ating Pangulo na full mobilization of response agencies ng gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin po, naka-red alert yung ating mga ahensya. Kaya nga po kahapon, kahit ang nangyayari kasi magkakasunod na ito, kahapon nakakuha tayo, kumbaga ika nga ng window, para makalipad doon sa Batanes Island, para mag-replenish ng mga food and non-food items, na ilikas natin yung mga strandees na ating mga kababayan. Ganun din dun sa Calayan Islands, nagpadala kagad tayo kahapon ng mga food and non-food items. Meron din tayong kababayan doon na kailangan ilikas through chopper for medical evacuation. So tuloy-tuloy po, nakaantabay ang mga response agencies natin para po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sir,
Maraming salamat po and hopefully po mananatiling safe po ang ating mga kababayan. Dayan, tuloy-tuloy pa rin nagmo-monitor ang OCD para sa kanilang kaganapan o mga epekto na dulot ng bagyong Opong. Para sa ating mga kababayan, manatiling mag-monitor sa mga announcements mula sa LGU, Pag-asa at OCD para manatili tayong safe. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Office of Civil Defense. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.